Magandang araw, mga kalandas. Ako po si Eric Rivas. Maligayang Pasko ng muling pagkabuhay sa inyong lahat. Kamusta na po kayo? Ang ating pong ebanghelyo sa araw na ito ay hango po kay San Mateo, chapter 28, verse 8 hanggang verse 15. Pakinggan po natin. Noong panahong yun, nagmamadaling umalis ang mga babae ng libingan. Pinagharian sila ng magkahalong takot at galak at patakbong nagpunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Ngunit sinalubong sila ni Jesus at binati at lumapit sila. Niyakap ang kanyang paa at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Huwag kayong matakot. Humayo kayo at sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon." Pagkaalis ng mga babae, pumunta naman sa lungsod ang ilan sa mga kawal na nagbabantay sa libingan at ibinalita sa mga punong saserdote ang lahat ng nangyari. Nagtipon-tipon ang mga ito at matapos makipagpulong sa matatanda ng bayan, sinuhulan ng malaki ang mga kawal at inutusan sila na ganito ang ipinamalita. "Samantalang natutulog kami kagabi na parito ang kanyang mga alagad at ninakaw ang kanyang bangkay." Sinabi pa nila, "Huwag kayong mag-alala. Makarating man ito sa gobernador, kami ang bahala." Tinanggap ng mga bantay ang salapi at ginawa ang bilin sa kanila. Hanggang ngayon, ito pa rin ang sabi-sabi ng mga Hudyo. Mga kapatid, dalawang bagay na maaari nating tingnan mula sa Ebanghelyo ngayon. Una, ang pangyayari ng muling pagkabuhay ni Jesus. At pangalawa, ang fake news. Simulan natin sa resurreksyon o muling pagkabuhay ni Jesus. Hindi kakaunti ang mga saksi na nagpapatunay nito. Ito po ay nasa gitna ng ating pananalig bilang mga Kristiyano. Pinatunayan ni Jesus ang kanyang mga sinasabi mula sa simula ng kanyang ministeryo, hanggang siya ay dakpin at ipako sa krus. Alay ng kanyang muling pagkabuhay ang pag-asa sa buhay na walang hanggan at nagsisilbing basihan ng lahat ng mga ebanghelyo at mabuting balita. Ipinamamalas din ito ang kapangyarihan ng Diyos sa lahat, kasama na ang kamatayan. Wari din nito ang kanyang walang kapantay na pag-ibig para sa lahat ng nilalang. Ang resurreksyon o muling pagkabuhay ay isang napakahalagang pangyayari sa buhay ni Jesus bilang tao at sa buhay ng lahat ng Kristiyanong naniniwala at nananalig sa Kanya. Ngayon, pag-usapan naman natin yung fake news, yung mali o peking balita na inutos ng mga saserdote sa mga kawal na ikalat. Balitang pawang kasinungalingan at walang katotohanan ang nais nilang ipamahagi sa mga tao. Sa panahon ni Jesus, gawain na ng mga masasamang nilalang ang ganitong kalakaran. At patuloy pa rin itong umiiral sa ating panahon. At pawang nagiging normal na at tanggap na ng karamihan. Mga kapatid, di ba dapat tinututulan natin ang ganitong uri ng gawain at pag-uugali? Walang magandang maidudulot ito sa ating buhay, sa ating lipunan, at sa ating bansa. Kahit sino mang may mabuting hangarin para sa sarili at sa kapwa, sa tingin ko, ang katotohanan ay isang bagay na karapat-dapat nating itaguyod at ipaglaban. Noong panahon ni Jesus, fake news na ang giyamit para siraan at ibaliwala ang napakagandang himala na ito na dala ng kapangyarihan ng Diyos upang magtagumpay sa kamatayan. At ngayong Pasko, hindi po Pasko ng kapanganakan ni Jesus kundi ang Pasko ng kanyang muling pagkabuhay. Atin pong isipin at pagmunihan gaano ba kahalaga sa atin ang katotohanan. Ito ba ay sang-ayon sa ating paniniwala at paraan ng pamumuhay? Taglay ni Jesus ay katotohanan. Kung ikaw ay nananalig na sa Kanya, tuloy mo yan kapatid, may pangako sa iyong patutunguhan. Kung hindi pa naman at pinag-iisipan pa lang, baka eto na yung pagkakataon na maaari mong bigyan ng seryosong tugon ang pag-anyaya ni Jesus sa inyo na siya ay kilalanin ng husto. Para sa iyo, yan ang kanyang gusto. Paki-like and share na lang po, mga kapatid. Maraming salamat, mga kalandas. At mula sa aming pamilya, Happy Easter. God bless po.